sa players na ang bola para ipagpatuloy ang larong ito. Welcome And to Mobile again, this is a Legends. Louis game for Sanji. Rematch ng ating Game 1 matchup kung saan nagtapat ang Valir ni Super Friends, pati na rin ang Louis ni Sanji. At sa ikatlong pagkakataon din, makikita natin ang tapatan ng Joy at ng Hayabusa. Oo nga, no? Umayan na. Oo. Pakalingan na lang yung mag-rotate. Pero ito yung naging difference with the Sanji's scenario kanina ng game number 1. Kasi yung katapat niya or nagzone sa kanya was a high loss. Kaya sinecure din talaga dito ng TLPH at least ngayon para may better option siya to do the duality. But yes, basically the same for majority of the heroes in terms of the talents and emblems sa kanilang mga heroes. For Sanford dito also, ganon din, custom support emblem, agility, pagalingan na lang, quantum charge, mabilis din ang kanilang goal. Oo, mukhang tahimik na naman ang ating laro. And sniper ang gagamitin ni Kendra dito para mas safe ang kanyang pagpa-farm dahil napakalayo nga ng range niyan. And so far, no, for TLPH, kaka-level 4 din lang ni Carl TZ at maghihintay na lang siguro ng unang objective fight bago tayo magkabigayan dahil ang hirap na kasi kapag ganitong game 3, ayaw mo magkamali ng maaga. Oo, may mga ganong punto. May mga teams talaga na ayaw mong sabihin natin nagre-risk lalo na sa mga early portions. Kasi iba na meta natin ngayon. Iba na rin ang laruan ng MLBB. Na kapag naka-early ka, yung mga first 3 to 5 minutes, nakakuha na kagad ng kalamangan ng team, parang bang ang hirap ng bumawi. Tsaka parang yung meta natin ngayon, chance yung one kill matters eh. Minsan yung isang kill yung magbabago ng buong laro. Kasi madedelay mo na agad pagdating doon sa laning, hindi agad magle-level 4. Tsaka hindi nga lang 1 kill eh. Minsan yung flicker, malaking factor na agad. Mga Even spells. revitalize yung mga spells ay as much as possible gusto mong meron bago pa kumuha ng ibang mga objective. Now, strength naman ng TLPH is gonna be the continuous poke on this first kill ng Hylos with Daddy JP. So, Onyx naman dito, ganun din naman. May pangasalag sila doon sa hero ni Super Friends. Hahawakan na ata ito ng TLPH. Sila na rin ang magsisimula ng pinakaunang pagong pero si Brusco, AOG, kumasa na. Okay, inalayo lang dito yung mga miyembro ng Team Liquid Philippines. Pero bumalik pa si Carlito, nakuha niya yung pagong. Kailangan matras si Sanji Grabe dito. stun! Ilalagay yung Glorious Pathway. Si Bruce kayo may ipit. Apat ng miyembro mula sa Team Liquid ang umabante doon. Pero ang Oni kaya atras na rin. Kalmado lang, Turtle, tas out na agad TLPH with a clean objective take. Parang yun din yung better option na para dito sa TLPH kasi pa nag-stay pa sila. Nakita niyo yung stun nung skill ng Valir. So, ibig sabihin dito pag tumagal pa sila, mas hindi na sila makakaalis pa. But pagdating doon sa may gold lane natin, medyo umangat din si Oheb because of the turtle kill or turtle secure for the team. Oo, so far, no, wala pa naman masyadong gold lead. Just a 400 gold lead sa kamay ng TLPH. At sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment, wala pa naman nakakuha ng kanilang first item. Pero medyo malapit na actually, na-rush pala ni Oheb yung Hunter Strike. Di na nagsapatos. First item niya yun. Kasi nag-ano pa dito physical defense saglit. Si Leather Jerkin, nag-build muna si Kelra. Oo, at ito yung mga gold laner na alam nilang kailangan lang nila munang bumawas. Ayan na yung bawas at bawi! Dito ng Onyx Philippines. Ngayon, Super Freeze. Ako na agad ng first blood. Habang JP ata mag-inay sa target. Nakuha na ni King Kong ang kanyang kagustuhan. At agaw pa nga ng Green Camps. Grabe, sulit na sulit para sa Sonics. Tignan natin kung maaagaw nga ba nila yung orange buff pero mukhang hindi na nila itutuloy pa yung pag-aagaw. Sonics ngayon ang sumusubok si Sanford. Ouch! Matotont pero hindi ata papasukin ni King Kong. Okay, level 6 si Sanford dito. Pwede niya idikit. Ayan na nga, idikit na sa pader. Papasok din si Carlito pero makakalayo kagad si King Kong. Kirk and si King Kong nandito din. Pero kailangan lumayo dito Super Prince. Flicker na gamit niya! Pero nandun yung Searing Turret at yung mga pokes mula sa Fireballs dito kay Super Prince. Pwede pala yun, no? Yung may nakatago sa bush pero i-face check mo agad. So yun yung sinasabi natin na high level MLBB kasi nararamdaman ng dalawang teams kung saan talaga sila nakaposisyon knowing na hindi sila nakikita doon sa may map. So nice movement from Sanji kanina para tingnan yun. But for the side of Onyx din, maganda yung kanila nagiging sagot doon sa aggression na pinapakita ng team. Ginamit ulit yung Glorious Pathway. Sinalubong kagad dito and Carlito ay malayo makukuha yung pagong ng laban na ito. Nakakadalawa na dito ang Team Liquid Philippines and ang Onyx parang hindi na nila, nagde-decision sila dito hindi naman natin kailangan may pagsamayan farm lang muna ng farm. Oo, at mukhang medyo delikado si Brusco sa pwestong ito pero Cho naman makakatakas din agad. And huling beses na nagkita ang dalawang teams na to ay na-sweep ng TLPH ang Onyx Philippines.
Pero mukhang ngayon ay anybody's ball game pa rin naman. Kelra, however, low HP at magkakatusukan. Teka lang Wait lang, may diversion play na niluluto. Dalawa kagad ang sumalubong pero lumabas si Sanji at hindi na naabutan pang tuluyan itong si Kelra. Maganda na na-clear agad yung minion wave doon sa may bottom lane ng side ng Onyx Philippines kaya hindi na nakapag-dive yung mga players ng TLPH. Ayan na. Hoy, 1v1 oh, 1v1 oh. 1v1, hindi, atras ako. Kalmado lang. Kalmado lang. Parang siguro kung kumabit yung shadow ni Carl Laban Tizzy yun. doon, baka nilabanan na niya. Pero sa ngayon ay kalmado muna para sa both teams. 500 gold lead, hindi na gumalaw para sa TLPH at 1 minuto pa nga bago lumabas yung pinakahuling pagong ng larong ito. And looking at the items, hatid ng Infinix, papunta na ng BOD si Oo. Kelra, pero si Oheb power spike na. Meron na siya dito nga, Sky Piercer. Ang difference lang is naka-Fury Hammer tas yung Leather Jerkins nga. So laning kasi dito ang gusto mangyari. But definitely for Onyx, as long as masasama na nila next time sa teamfight si Kelra, magiging maganda for them. So far, grabe yung juggling ng ating dalawang teams in terms of the goal lead. So parang isang teamfight lang inaantay for Onyx para mabawi nila yung kalamangan. Ganon din naman para dito sa side ng Ay, TLPH. lumabas. nakita dun si Sanborn pero hindi na rin mag-a-attempt ang Onyx Philippines sa sumilip. Ngayon si Kirk nakita niya at namataan itong si JP at malayang Torre na sa may bandang ibaba para sa Cavalry. I think successful pa rin naman yung diversion na yun. Kahit ba sabihin natin lumabas si Sanford ng bagya, hindi naman ibig sabihin nun wala silang nakuha. That's gonna be a turret going to the hands of TLPH. At rekta bakod na nga agad dito sa Turtle pero Uy! mukhang may ibang binabalak ang Nag-flicker. kupunan ng TLPH. Napa-flicker ni Brusco si Sanji. So walang flicker dito yung Louie. So most probably para din sa TLPH, medyo tsempuhan lang muna nila. Makakuha ng iba munang objective bago mag-engage for teamfight. Good river control on both teams. Tatama naman ang Death Sonata pero wala nang masyadong vision yan. Hahawakan na ni Kirk ang ating panghuling pagong at mukhang ipagre-reset na naman nila. Clear muna para dito sa kupunan ng Onyx Philippines at wala talaga nagpupul ng trigger pero si King Kong nandun sa gilid. Okay, revitalize sa gamit nga ni Kirk. Ngayon ay pinagsasapak na kagad ni Sanford. Pero si Kaltisi magtatagumpay doon sa bagong. Atras muna si Kirk. Pero yung Shadow King, hinabol si King Kong. Babalikan pa sana. Pero hindi na pahabol pa itong Team Liquid Philippines. Kamuntika na si Kirk. Kamuntika na si King Kong. Pero ang pagong, ay lahat ng pagong nakuha ng Team Liquid. Grabe yung palitan dito ng dalawang teams natin but for TLPH nakuha nila lahat ng objective. All turtles is on all turtles ay kanila na secure. They have to take note also na alam nila dito yung kanilang strength kaya nung paggagamit ng Glorious Pathway, tinry nila habulin. Even kay Cartesi dito, grabe yung disiplina na ipinakita niya kasi alam niya na hindi niya na matatarget pa. At least napapushback na niya yung mga players. Kaya naman umaabot na ng halos 2,000 ang kalamangan ng TLPH at naghahanap na nga sila ng susunod nilang diversion play. Pero mukhang play safe muna ang kanilang gagawin. Mid lane ang kanilang punteriya pero nandito rin ang Onyx Philippines para dumepensa. Kaya naman hanap muna ng play sa iba. Grabe yung ito yung nagmi-mirror yung galaw nilang dalawa. Tsaka na dito, speak of mirror, dahil din sa mirror plays nila, sobrang dikit lang din ng gold nung dalawang junglers. Holy Crest talaga yung inaantay dito ni King Kong. Si Cartesi naman, ganun din yung nangyayari dito in terms of his jungling pattern. Pero itong kaabang-abang, si Kelra at si Oheb, hindi pa talaga masyado nakakasama sa teamfight. Hindi din sila naikutan, hindi sila nagkaroon ng death. So ibig sabihin, well-farmed yung ating dalawang marksman. Talagang hinihintay lang nila yung tamang power spike. Pero mukhang iba na yung diversion na ginagawa ng TLPH ngayon. It's about macro this time. Nilabas na naman yung Hayabusa. Ito ba yung forbidden na quad shadow? Yung Pinakamalayo? Pinakamalayo, pwedeng bumalik. Oo nga, no? Baka Oo, pwedeng pwede. ganun yung gagawin. Tas, okay, sige, bahala ka na doon kung ano mapupuntahan mo. Basta bumalik ka dito. Yun nga ilang beses na natin nangyari yun. Ilang beses natin nakita yun actually, no? Pero yung sa tagpo na yun ay hindi naman yun yung kanilang ginawa. Pero maraming tayong i-expect na diversion na manggagaling dito kay Sanji. Ngayon, Lord na pala ang pinaka-unang malaking objektiba na lalabas dito. At hinahayaan pa rin nila si Cartesi na i-controlin yung top lane. Ito yung magde-decide kung sino nga ba talaga yung makakalamang ng, sa mid-game natin. No? Kahit ba sabihin natin lamang ng 1,000 yung TLPH, yes, they will have some sort of advantage sa team fight pero hindi pa ito yung clear advantage na masasabi nating
kaya nilang pasabugin anytime mga Onyx Philippines eh. Kung sino pa rin makakuha ng Lord, yun talaga. Oh, tsaka ang kinagandahan ngayon for Kelra naman, meron na siyang na-build na Malefic Gun. So medyo masasaktan nun. Yun yung mga medyo nakakatakot kapag biglang may nagtitipi eh. JP, ando Wow! yung gamit na ni Sanford, pero si JP ay mabubuhay pa. Shadow kill, nalinis lang doon. Si Kelra ay mamamatay! Isa sa mga main damage dealer ng Onyx Philippines. Naisama din si Kirk, ladies and gentlemen. At pagkakataon ata ng Team Liquid, lumaban na kagad sa 2.3k. Ang kanilang gold, gagamitin Revitalize. Para, again, may next round pa. King Sa Kong! Wala na next round. Ay, Si Omi naka-flicker din. Tatapos ang Cycle Ride, pero hindi siya aabot. Napatay ni King Kong, ladies and gentlemen. Ngayon naman nahabol ang Team Liquid Philippines. Si Cartesi ay masyadong malayo din. Hinahabol pa rin ni Sanford. Binabody-body niya dito. Pero ang problema ata ay hindi makalapit yung ilan sa mga miyembro dito ng Onyx. Nilapag din yung Glory Spotway para lang talagang sigurado itong Teka lang! kanilang mapupunan na makuha yung Lord na iyon. At si Sanford naman ata ang bibigyan nila. Super Prince naghahanap ng trade. Here comes King Kong, AOG, Carl TC, mga quad shadow palayo. At mukhang yun na nga ang call para sa TLPH. Get the Lord and get out of here. What a nice secure para dito sa TLPH dahil dyan na lumaki din ang kanilang kalamangan. Kita natin dito for JP, ginamit niya yung Glorious Pathway para bumalik yung buhay kasi grabe yung po kanina nila Super Friends. But for Onyx dito, maganda naman is nagkakaroon sila ng trade. Pagdating sa mga other objective, nasira na rin nila yung mid lane turret. Pwede na salubungin actually, pero kung titingnan natin dito yung... Wow! Yung gold ni Oheb is at around 8k. 8,200, tas 7k lang yung kay Kelra dito. 1.2k? Oh, it's not everyday din or hindi natin lagi nakikita na parang nahihirapan na si Kelra pagdating sa kanyang laning, pero definitely for this game talagang dahil dun sa mga shadow kills din ni Carly Zinera. Uy! Sakit kagad, dalawang rhythm lang. Para dito kay Carl, kailangan umatras pero yung Lord ay nasa may bandang ibaba kasama ng cavalry. Meron naman atang pang wave clear dito ang Onyx Philippines. They have the Bennett's Rage. Mukhang hindi pa nila agad dito ibabato. Tinipid muna dahil sakto may holy defense pa naman. At hindi ata makaka-inhibitor turret dito ang kupunan ng TLPH. Available yung diversion play. Pwede sila biglang kumaliwa o bumiglang kumanan kung gusto nilang maghanap. Pero mukhang kalma muna ang call para sa TLPH. No, grabe yung disiplina no, ng magkabilang kupunan na ito. And again, paulan ng mga diversion dito si Sanji. May mga kumukonekta, may mga hindi. Pero ito ata, isa Ayun pa na sa mga naman. plano nila. Brusco! Si Brusco, makataas pa! Ano yung jet to? And yun po, habang si Carlisi. Wow! Ano yung Sirik Torrent? Tinamaan na rin ang mga Jamombits mula kay Kelra. Takbuhan ang Team Liquid Philippines. Si JP ang magiging next. Magiging 4 ang tutumba. At diretso lang ang Onyx. Super Friends with a super play! Pati si Coach Yep napakamot! Paano niya nagawa yun? Grabe Monster Mage na abangan niya na searing turret na pushback niya lahat ng mga players at dumiretso pa doon sa kanyang first kill o kanyang fireball, so merong stun. Again, meron pa siyang paglatag dito. Temporal Rain, talagang spawn na spawn! Tatapusin na nga ata ng Onyx Philippines. At ang bawi ng Onyx ay ngayon na. 1-1 ang score!